Alam mo, ito yung gusto ko sa SB19. Kahit nasa taas na sila, parang ayaw pa rin nilang huminto. Kasi usually, di ba, kapag ang isang grupo sobrang successful na, minsan safe na lang ginagawa nila. Pero SB19, ha? Parang kada concert, may mindset sila na paano natin ito mas hihigitan. At honestly, nakakabilib yun, ha? Kasi isipin mo, sold out na sila. Established na yung pangalan nila. May loyal fandom na sila. Pero itong wakas at simula concert, hindi nila trinato na ordinary event. Ginawa nila itong parang misyon. At ramdam mo na hindi biro ang ginawa nila. Hello guys, outdoor venue pa lang, malaking risk na agad yon. Sa Pilipinas pa, alam mo naman ang panahon natin dito, di ba? Pwedeng maaraw, pwedeng biglang umulan. Pero pinush nila. At hindi lang basta pinush. 4 na stages. Fireworks sa opening at ending. Parang sinasabi nila, kung mangarap tayo, sagarin na natin. At doon ako napaisip. Hindi lang ito tungkol sa concert, ha? May gusto silang patunayan na kaya ng Filipino artist gumawa ng production na hindi ka mahihiyang iharap sa international level. At gusto ko yung sinabi ni Pablo na kapag nakita ng investors kung ano ang kaya nating gawin, susuporta sila. Totoo yon. Kasi minsan kailangan mo talaga ipakita muna bago paniwalaan ng tao. At SB19, pinapakita nila ngayon, hindi na puro salita. Actual output, actual risk, actual result. At ang pinaka-human human moment para sa akin, yung makita mong, very emotional sila pagkatapos. Kasi doon mo makikita na kahit sobrang polished na nila sa stage, tao pa rin sila. May pressure, may kaba, may pagod. At siguro habang nakikita nila yung dami ng tao, naalala rin nila kung saan sila nagsimula. From small stages. Tapos ngayon ganito nakakalaki. Hindi biro yon. At ang ganda rin ng sinabi ni Stel. Sabi niya, hindi lang ito pangarap nila. Patunay ito na kaya ng Pinoy. At totoo naman. Ngayon, tignan mo ang nangyayari. Binis nasa Coachella. SB19 papuntang Lollapalooza at Summer Sonic. Parang unti-unti nang nabubuksan ang pinto. At ang sarap isipin na Filipino artist mismo ang gumagawa ng paraan para mangyari yon. Hindi naghihintay. Sila mismo ang tumutulak. At honestly, iyon siguro ang dahilan kung bakit iba pa rin ang respeto ng tao sa SB19. Hindi lang dahil magaling silang kumanta o sumayaw, kundi dahil may malinaw silang vision. At kapag may artist na may vision, delikado yon. Kasi tuloy-tuloy ang growth. Sa totoo lang, kung ganito ang direction ng OPM ngayon, sobrang exciting ng susunod na mga taon. Kasi kung ito ang level nila ngayon, ano pa kaya ang susunod?